God is able. From disability to possibility. Hello po at pinagpalang umaga, hapon, gabi, saan man kayo sa mundo, ating mga minamahal na kaagapay. And speaking of kaagapay, ngayon po matututunan natin, malalaman natin na marami palang handang umagapay sa atin at sa mga anak nating apektado ng kapansanan. Welcome po sa programang God is Able. Napapakinggan po tayo ngayon sa FEBC Radio TV at bumabati din sa Facebook Live. Yes, at bukod yan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZS FEBC Radio TV at sa ating partner television, channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yes, at maaari nyo po kaming i-message pa rin sa smart number natin. That's 0999-223-5675 at sa globe number natin 0916-296-6620. Pwede pa rin po tumawag sa landline. That's 8654-3322, local 401. Tayo po sa God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And let's welcome my co-host, Miss Malu. Magandang araw sa iyo, Miss Malu. Welcome. Good morning, Brother Paulo. Ano tayo ngayon, no? Pahinga tayo sa bahay ngayon kasi walang pasok. Yeah, kaya marami sanang nakikinig sa atin ngayon dahil walang work today, no? Dahil sa bagay Sabado naman tayo, siguro marami rin walang work, no? Yes, Brother Paulo, para sa mga first timers, ano nga ba ang God is Able? Ay, opo. Tayo po sa God is Able ay binubuo ng different members of the one body of Christ. We are Christ followers na nagsasama-sama po para ibahagi ang love of God. In particular po, the gospel, the saving, healing, redeeming gospel of Jesus Christ. At ginagawa po natin ito through our church partnerships. Tayo po ay nakikipag-tie up sa atin mga church partners at nag-o-offer ng mga programs natin. Tulad po ng Gift of Mobility, kung saan tayo po, para may bahagi yung love ni God, ay namamahagi po ng quality, appropriately fit wheelchairs, crutches, canes, and walkers. At ang ating family camp, that's another program we offer kung saan we offer the gift of respite and the revival of our spirits para ho sa mga parents and families affected by disability. That among many other things. Like this November, Miss Malu, I think na-announce nyo to ni Peggy the other recording, meron po tayong mission trip sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas to keep spreading po advocacy and train, equip workers of the Lord for disability ministry. Nakakatuwa lang how God is expanding our borders, no? Kaya yung mga taga Bacolod, Zambales at saka Bicol, nako, abangan niyo po ang God is Able diyan. So, Brother Paulo, alam mo na excited ako kasi na-meet ko itong ating guest speaker sa isang event, no, ng CCF Women to Women, and apparently nagkakape lang naman kami, nagkakwentuhan kami. Apparently she is with the DepEd at saka SPED teacher. Sabi ko, uy, naku, hindi aksidente yung pagka-meeting natin ngayon kasi guest ka namin sa God is Able. And true enough, ang dami niya pong storya na ma-share sa atin ngayon kung paano siya na-engage ang mga actually na daw high school na yata ang mga estudyante niya, no. So siya po ay si Nessie Espanyol at she is the wife of the overseer ng CCF Valenzuela. Overseer ang kanyang husband is M2 Espanyol. So Nessie? Hi Nessie. Nakamute pa, Nessie. Yes, good morning. Magandang araw po. Mabuhay. Hi, Sis Malu. Hi, Bro Pao. Yeah. And Hello po, Ma'am Nessie. Nessie, baka gusto mo munang bumati sa mga taga Valenzuela dyan. Ay, sige po. Hello po sa mga taga Valenzuela, especially sa DepEd. Yan, ang aking mga kasamahan sa special education at ang ating mga kasamahan sa church. Ayan. Good morning po. Isang karangalang mapasama dito sa interview sa ating radio. God is Able. Ayan. Yeah. Yeah.
You were always welcome here, Ma'am Nessie, and we look forward to having more of you and maybe your friends in the future po. Napakahalaga po that we have SPED teachers with us sa ministry po na ito. Na-mention po ni Miss Malu in her introduction po that you are a SPED teacher, you are also a pastor's wife, and maybe you'd like to tell us more about how these two things come together. And I'm sure marami pa kayong hats and roles sa buhay, but tell us more about yourself po. Well, actually, yes. Being a pastor's wife or overseer, hindi po namin expected actually yon. We were regularly attending sa satellite ng Marilao before. That was 5 years ago. And then natapos yung term ni Mr. doon as council of servant. And then si husband and I decided na magkaroon ng Bible study sa Valenzuela. And praise God, ang dami naman pong umaten. And then, hindi ko po maisip how God works on that, no? Napakabilis naging satellite po ng Valenzuela. Yeah. Nakakatuwa, no? Kasi, Brother Paulo, nakita ko po yung church nila. I've been there and very passionate, full of zeal ang mga kanilang members, no? Nakakatuwa yung mga ladies doon. Hello sa mga CCF, Women to Women, CCF Valenzuela. I hope you're watching and listening, no? Nessie, na-excite ako, ang nasarap ng kwentuhan natin nang tayo nagkakape, no? Kasi na-feel ko rin yung yung passion mo for teaching people with special needs. And sabi nga ni Brother Paulo, talagang kailangan natin ang mga ganyan, and sana you'll partner with us, no? So why did you choose to be a SPED teacher? Ito ba ay career mo na magmula umpisa o second course mo na to? Yes, Miss Malu. Actually, nag-umpisa yan noong 2006 when I decided na mag-aral ulit ng nursing. Actually, ang unang course natin is commerce, and I worked for 15 years sa office. And then, may damit po akong lady who is a nurse sa St. Luke's. And then she encouraged me to study. Actually, yung pagiging nurse was my dream before. Bata pa lang ako, gusto kong maging nurse kasi I was inspired by my father na stroke. So sabi ko, that was I'm 5 years old pa lang ako noon. Sabi ko, paglaki ko, I want to be a nurse. Yeah, fashion pa ako ng ganyan. Lagay-lagay ng puti sa ulo kasi I want to be a nurse talaga. But then back 2009 when I graduated, nag-practice naman po akong sa aking pagiging RN sa DOH, isang hospital dito sa Valenzuela for several months, I think 5 months. However, si God talaga iba yung plano yata sa akin eh. Dinala ako sa isang parent na na-meet ko din while I was studying sa Fatima. I graduated sa Our Lady of Fatima University. Na-meet ko siya with a child with autism. Then I interviewed her. Sabi ko, what keep you? Pursue studies as well. Then she encouraged me to study or enroll. Actually, wala pang SPED program sa graduate school sa Fatima Valenzuela that time. And then, sabi ko, nagka-interest ko, paano po ba ang maging teacher? Ayan. So, sabi ko, subukan kong mag-enroll muna ng Master of Nursing kasi yun po yung aking talagang course. But, unfortunately, hindi ko siya pala nagustuhan. I mean, yung line ng pag-aaral ko ay hindi naka-anchor doon. So, itong dean namin na pinakamabait naman, sabi niya, why don't you hanap ka ng mga classmates mo dito sa Valenzuela na mag-pursue ng studies sa SPED. So sabi ko, pwede po ba yun? And then I finally found out 2 classmates. Then the dean opened the program for special education. And to cut the long story short, ayun na nga,
I pursue my studies sa special education. At first talagang hindi ko po talaga dream na maging teacher. However, in the middle of my studies sa graduate school, doon ko lang po nakita yung need na mag-aral para sa mga person with disabilities. Kasi that time, konti ang nag-aaral ng teacher, pursuing masters in special education. At actually, ako yung unang-unang gumraduate pa sa Olfu, sa Valenzuela, ng graduate school sa SPED, major in SPED. So, ayun po, si God talaga is amazing, you know. I cannot fathom kung ano yung plan niya talaga sa buhay natin. Wow, praise God, no? Grabe, at Nessie, how nag-umpisa ka sa commerce, nag-nursing, tapos SPED. Ano pa yung next mong aaralin? Pero praise God, na we're so happy that you chose SPED, no? Kasi totoo, we really need more SPED teachers. In fact, ito nga yung ministry nga na nane-neglect, no? Itong people with disability. Kaya kami rin nandito rin sa ministerium ganito. Brother Paul. Nakaka-passionate yung journey ni Ma'am Nessie. Also, dagdag ko lang dun, yung mga taong pinapadala ni Lord. Sabi nga ni Miss Malu kanina, yung kape talaga, yung mga kapihan na yan, talagang kung saan-saan tayo dinadala ni Lord. Makapagkape nga minsan, ano? My question is, and my fascination here is, how did the Lord shape your heart towards a particular kind of service? Siyempre, lahat naman ng courses at mga careers, we serve one way or another. Pero yung serving particularly persons with disability, how did the Lord shape your heart towards these things? And paano pinulfill ni Lord yung heart mo, yung desire mo when you now began to encounter children with special needs? Yes, thank you sa question, Pao, no? Bro Pao. Actually, this is not my first love. Honestly, teaching was not my first love. However, nung nag-OJT na ako, that was my third semester na sa master's sa graduate school, doon ko nakita yung mga children, how they are amazing. At pagka tinuturuan mo sila, they're very happy. Alam niyo po yun, yung pag may tinuro kang bagong lesson, very fulfilling. I don't know, talagang na-amaze lang ako on how God teach me how to love teaching. Because this was, honestly, this was not my first talagang love. However, I learned to embrace it along the way nung nakita ko yung need ng mga bata. At yung fulfillment, hindi ko ma-explain eh. Alam niyo po yun, pag nandun ako nagtuturo, tapos tuloy-tuloy lang. Kasi masaya silang turuan. Yun yung gusto ko sa kanila. Walang dull moment. Lagi lang tawanan kayo, play kayo, at the same time, natututo sila while we are playing. Yeah, you know, Nessie, naalala ko yung kapihan nga natin. How you were so enthusiastically sharing yung experience mo with this young boy. Sabi mo nga na ang galing-galing mag-paint, di ba? Natuwa ako kasi, di ba, meron silang mga special talent din. Nakakatuwa lang that these children or people with special needs, no, meron po nga silang mga special na talent din. Would you want to share your experience, how is it like, teaching them and then discovering their talents? How do you help them parang use that talent or develop that talent? Yes po, Miss Malu, no. During pandemic, di ba, online po tayo, online. So, I never got a chance na magiging everyday yung meeting namin. Kasi nga, pandemic yon. So what I do is I keep sending arts lesson dun sa aming subject sa MAPE. Actually, I incorporate kasi yung regular subject sa teaching ko, kahit na ang required sa amin is yung transition skills, but if pag may chance akong mag-inject or mag-incorporate ng mga regular subjects, I did. And then, during our arts,
our arts lesson or session, nagdo-drawing yung isang bata. Isang bata ko, isang matangkad na bata, child with autism, no? He is with autism. Nagdo-drawing siya. Then sabi ko, okay, show your drawing. Ganyan. Sabay-sabay sila. Tapos napansin ko, ang galing ng stroke ng pagkaka-drawing niya. Very lively, colorful. So sabi ko, Mother, mag-meet tayo. Bili ako ng mga, what do you call this? Yung sketch pad, and then colors. Then sabi ko, pa-drawing mo pa siya. Pag-practicein mo pa. Ganyan. So, and then, nakita ko, ang galing-galing talagang mag-stroke. Siguro natapos ang ilang buwan before our school year end. Sabi ko, why not paint naman sa mga something that can sell ba? Can sell. Kasi itong batang ito ay wala na po siyang father. Namatay nung pandemic, nung COVID. So, biyuda na si mother, single mother na siya. So, para ako makatulong sa mother niya, why don't you draw or paint sa mga canvas bags? Ayan. Sa mga bag. Yung eco bag ba? Yung eco bag. And then, nag-try siya. Pinagaya ko siya ng mga, actually, gustong-gusto ko kasi yung mga leaves, yung mga green leaves. So, yun yung mga pinagaya ko sa kanya. Then, medyo, syempre, hindi pa gaano kaganda. So, what I did is, pinagkukuha ko para lang ma-inspire siya ba? Para lang ma-inspire yung bata. And then, sabi niya, wow, Mami, parang maraming nagkakagusto sa eco bag ko. Ganyan. So, ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy yung kanyang pagpinta. And now, he sold a lot of eco bags. Nasa 500 plus na po yata in the market at ang dami na pong nag-o-order. So, one day siguro I want you to meet him also para makita po yung kanyang mga artwork. May chance po tayo. Yun po. Nako, inaabangan namin yan. Kailangan ma-interview rin namin dito at makita namin ang kanyang work, no? Actually, pinakita mo nga sa akin, no, yung kanyang ano. At saka hindi lang siya eco bag, burlap bags siya. Oo. Yeah, nakakatuwa lang. I think it's so important, no, Brother Paulo, how we are to, especially ito nga hindi parent and teacher ang nag-help to develop the talents, no. I think also parents should pag na-discover nila yung kanilang mga talents ng kanilang mga anak, kailangan din nilang tulungan i-develop din yun. At saka yung ginawa ni Nessie na binili siya ng mga drawing pads at saka mga coloring, any materials for coloring and for painting. It starts there doon nag-uumpisa. Kasi mahirap, as a painter, no, mahirap magkaroon ka ng ang dami mong ideas tapos wala kang gamit. Mas kailangan nandiyan unay po yung gamit para lalong makaganahan yung isang bata to work on the art project, no, Brother Pao. Miss Malu, pangarap natin na sa every family po, ma-celebrate yung giftedness, yung mga bigay ni Lord na ability sa ating mga minamahal na children affected by disability. And we pray for breakthroughs para sa lahat ng mga parents at families na nakikinig nito. We pray for breakthroughs and we pray for Ma'am Nessie to come into your life and to come and help you. But ma'am, para marating yung breakthrough in your particular case, kasi hearing you, ma'am, it seems like the Lord has really helped you, transitioned you. You have a lot of things figured out already. Pero nagkaroon ba ng mga great challenges or obstacles or hindrances sa umpisa lalo na before ka nakapag-breakthrough at naka-establish ng rhythm in your profession right now? Well, actually, meron din. Gaya ng yung parents na hindi masyadong supportive. So, pag nagre-reach out ako, medyo nahirapan ako. Kasi siyempre, once we educate their sons and daughters sa school, limited lang po yung oras. So, ang encouragement ko sa kanila is sana ituloy nila ito sa bahay. However, yung mga ibang parents din siguro kulang sa awareness. So, yung approach, medyo nahihirapan sila. So,
At saka isa pa, dagdag pang challenges is yung behavior ng bata. Kasi from primary, syempre hindi siguro siya, what do you call that? Yung kanyang behavior, kulang sa therapy, kasi nga nasa public school sila, so hindi natutukan. So dala-dala nung bata yung kanyang behavior pagdating pa rin sa high school. Although ang lalaki na nila, high school, kaya lang yung kanilang mentality is sometimes nasa primary pa. At sometimes meron pa silang mga talagang behavior na nakaka-disturb sa ibang estudyante. So, yun very challenges kasi nakakawala siya ng focus din eh. Kung minsan nakakawala ng focus kasi puro na lang magsasaway. So, what I did is, dinidivide ko, ini-encourage ko yung parents na yung anak nyo ilalagay ko sa set B, which is pare-pareho sila ng level, mga ganon. Then, wag silang masasaktan kung medyo nakahiwalay at para, syempre, mas matutukan, mga ganon. So, yun yung challenges, yung everyday na pagpapaliwanag sa parents, actually. However, in totality naman, kasi as I embrace teaching is, yung joy ko lang to be with the kids. Doon ako humuhugot ng lakas, actually. Pagdating nila ang ingay-ingay, good morning, yung mga ganun, ingay, good morning, ma'am, yung gano'n, ang ingay-ingay talaga nila. Then they hug you, ayan, they hug you, walang, what do you call this? Hindi sila nahihiyang yumakap, just expressing their love to everybody, especially to me. Yun yung na-appreciate ko sa kanila. Kasi minsan din, syempre, napapagalitan ko yan sila. Medyo nasisigawan, ayan. Kaya lang I explain to the parents na I have to be, what do you call this, yung consistent at medyo tataas ang boses. Kasi nga, yung authority, i-build ko sa kanila para yung trust nila sa akin at yung confidence na nagagalit ako but I show love to them, ay doon ko sila mai-educate. Doon ko makukuha yung kanilang attention din po. So, ganun po. Miss Malu, it's interesting na nabanggit ni Ma'am Nessie na mas naging challenging pa, so it seems, yung magulang kaysa sa estudyante mismo. And maybe I'd like to hear your perspective being a parent affected by disability. Paano na-overlook ba sometimes some parents yung kanilang responsibility when it comes to educating their child or partnering with their teachers? What happens to the parents? Bakit kaya nagkakaroon ng ganun parang gaps or challenges sila? I think well, number one, syempre parents are not as educated as the SPED teachers, di ba? And just taking care of the children, it's a full-time thing na eh. Alam mo yung pabangon mo lang siya sa bed, para maligo lang siya, para mag-toothbrush siya, para pakainin mo. Of course, di ba, iba-ibang level yan eh. Meron naman bata madaling i-train, may batang mas mahirap turuan, no? So, even just the daily activities at home is already, parang your plate is full already. And then para i-educate mo pa, ituloy mo yung pagtuturo sa bahay, parang wala ka na talaga ibang magagawa. Sa totoo lang, no? And that's the challenge. No? Kaya nga ang next challenge ko, ang next question ko si Nessie is yung there are kids today, they're not kids anymore. They are already young adults or even adults with special needs na parang, example ko na lang yung anak ko, no, si Clarissa, na tapos na siya sa schooling, tapos na-realize ko na ituro mo sa kanya, ang bilis niyang kalimutan. Yung talagang memorize niya na ngayon, ha? The following day or after 2 days, wala na. Zero na naman kami. Nakalimutan na naman niya. Ano ba ang pwedeng gawin nila sa bahay na that will help them stimulate at hindi sila bored at home? Ano ba ang mga ways para mga activities that parents can do for these people with, adults with special needs? Well, actually, unang-una, malaman natin yung kanilang interest.
yung kanilang gustong-gustong gawin pagkagising. Then doon tayo magsisimula para ma-develop pa yung ibang skills. Well, actually yung pagiging makalimutin nila isa given po 'yon, talagang back to zero. Yung tinuro natin kahapon, uulitin natin ngayong araw, gano'n, ngayong umaga. Stimulate natin through songs, through actions, ayan, through dancing. Yan, ini-incorporate yung mga lessons sa kanilang daily ADLs or activities of daily living. So sa bahay, pwede natin paulit-ulit. Actually, hindi po tayo magsasawang ulit-ulitin yung instruction. Tapos, isi-simplify na lang natin pagka nagigets na nila yung ipinapagawa natin. Kasi actually, hindi naman po nila talaga sinasadyang kalimutan yon. So, yung short-term memory na tinatawag, ganun po talaga sila. So, paulit-ulit lang hanggang ma-perfect naman. Or maging used to it sila. And of course, we need to keep on praising yung mga good deeds nila, good actions, yan. Para po, pag inulit nila yon, pag sinabi mo, oh, good job, yan, nice work. Kahit na medyo hindi siya according to our style or according to our, di ba, expectations, sasabihin natin, okay, keep it up. Sa susunod, mas gagalingan natin para maganda yung performance natin. Like for example, sa paghuhugas lang, ayan. Siyempre, i-synthesize or i-divide natin yung work para hindi rin sila maging clumsy. Ayan. But ang gustong-gusto kong i-encourage sa parents is yung play, kasi that is the main point na maging strong din yung mga muscles nila before doing any fine motor skill. Yeah. Yung kanilang gross motor muna ang ating i-develop para magkaroon sila ng focus, hindi sila maging clumsy or nalalaglag yung mga gamit. Yan. Para hindi in the long run hindi natin sila pinapagalitan na, ay, ano ka ba? Ganyan, hindi ka nag-iingat, ganyan. Kasi actually hindi sinasadya talaga 'yon. So dapat isa-isahin natin. Maghuhugas ka, ito muna, ganyan. Hindi natin ibibigay buhos na, just follow the instruction, parang ganon. Hindi po. Mamaya't maya, nandun tayo sa tabi nila to remind. Keep on reminding them lang. Yung assistance talaga nila is needed. But for some students naman po, yung high functional na tinatawag, isang instruction lang sa kanila is nakukuha na po yun. And they excel in the school naman po. Marami pong batang gano'n. I think yan ang concern kasi ng maraming magulang ngayon na may edad na ang mga anak. So, praise God, meron naman mga programa like Shakey's. May programa ang Shakey's that they're already hiring part-timers na mga people with special needs as, greeters, tagabigay ng menu, or nag-waiter, di ba? So, yan na, I think, Nessie, that's the concern of many parents. Pag mayroong after school, ano nang gagawin nila, di ba? Yeah. Brother Paulo. Tama, Miss Malu, we're really concerned about yung overall growth at development ng ating mga minamahal. Which brings me to a question about their spiritual growth and development. It seems like yung pagtuturo pa lang ng basic chores, tsaka daily tasks, tsaka self-care, sobrang challenging na. I wonder lang how we're able to, and maybe you could give advice sa mga parents, especially those na may burden. Like you, as a pastor's wife, may burden ma-share yung love ni God, yung gospel ni Jesus Christ sa kanila. How do you teach them something as complex conceptually as that? At ano yung parang way mo na parang makita na parang, oh, this person knows God, this person relates with God. How do you work around those things? Yeah, thank you for that, no. Since I started teaching, kasi nga diverse yung ating learners, mayroong from another religion, for example, and so diverse sila, mix yon. So what the DepEd is telling us is walang discrimination when it comes to ganyan. So ako naman, ang naisip ko is by playing the gospel song, Christian songs before we start the lesson. So may mga mabibilis naman na songs that they can dance and follow me. So
Tapos, at the same time, before the lesson start, merong mga konting pangaral. Konting, kasi normally we are required naman to have what you call the education for pagpapakatao. So we incorporate we integrate yung lesson natin sa values. Kahit na alam natin, hindi nila gets kaagad yon. However, yung basic like respect, honesty, ayan, respect, say mag-good morning, ayan. So, na-incorporate yan lagi in the first part of the lesson. At they know God, actually they know God. They know God. However, siyempre yung reminder them na kailangan natin everyday sasabihin. Kahit saang subject, actually ini-incorporate namin like sa science, yan, meron kaming science subject. Yung the story about creation, yan, doon ko nasasabi na i-inject si God how yung pag-create sa kanila, like their senses, yung 5 basic senses, yan natin. So every time may lesson, merong God na sinasabi ko sa kanila. That God is beautifully created them with their eyes, yung mga ganon po. So everyday reminder to them actually. You just have to be creative sa pag-share ng mga Bible stories, no? Like mga Noah's Ark, mga ganyan, pwede siya i-incorporate. Yeah, so Nessie, bawal mag-pray? Bawal bang mag-pray sa klase mo? Hindi naman po. Hindi naman po. Nagpe-pray po kami, but meron kami sa Catholic na prayer, which is yung the Lord's Prayer, which is universal naman. So yan, gustong-gusto nila yan. And then, pag sa exercise naman, I use Christian songs yung mga mabibilis. Like for example, ano ba yun? Yung My God is so big. Ayan, may exercise po kasi yon. So sila, para maging alive, maging prepared, buhay na buhay, parang ganon, in preparation, we dance. I use a Christian song for them to dance. And then, of course, yung sa DepEd, yung Galaw Pilipinas, yung may kasamang exercise. But hindi nawawala yung movement ng song ng Christian songs para ma-encourage sila. And then, who is God? Ganyan, bago sila umupo, okay, before you sit down, you thank God dahil na alive tayo ulit, yung mga ganon. So, tama ka sis Maluno, yung creativity is kailangan. Yung pagpasok mo pa lang, iniisip mo na paano ko kukunin ang attention ng mga to, ganon. Titingnan ko, kukumustahin ko. Kasi kung minsan talaga makikita man, nakasimangot yan sila eh. So, para madali mo silang mapatawa, tatanong ko na lang, anong gusto niyo sasayawin ngayong umaga? O ganon. Tapos, ayan, mabubuhay na sila. Kasi, iba yung dating sa kanila pag mayroong dancing and games sa schooling, I mean, sa lessons. Doon ko nakikita yung kanilang focus at yung nakukuha yung attention sa kanila. Brother Paulo, Brother Paulo, alam mo na sino imbitahin natin sa next family camp natin, ha? Actually, gusto ko na nga panoorin how she does it. Nakakatuwa at saka kitang-kita yung grace at patience niya. Miss Malu, I was listening to Ma'am Nessie, sa isip-isip ko lang, teacher na talaga siya. Maaring nagsimula siya sa commerce, maaring gusto niya mag-nurse, but listening to her language, but also more importantly, yung heart niya, teacher na talaga si Ma'am Nessie, praise God. And we need more SPED teachers talaga. And so on that hopeful note, praise God. Bago tayo magpatuloy with the other questions that we know that the audience are curious to hear about, on that hopeful note, makinig muna po tayo po at this segment na tinatawag po nating Hope Notes sa tulong po ng Valleza Family. Pakinggan po natin. A taste for God's Word. How sweet are your words to my taste. Psalm chapter 119, verse 103. Kahit mahilig tayo sa mga sugary food and baked goods, alam ng katawan natin na ang mga fruits and vegetables ay mas mainam para sa atin. Ang Bible ay sometimes tinatawag din nating soul food. Sabi ni Eugene Peterson, ang mga Kristiyano ay nakikibahagi sa kasulatan
Inaalagaan ng banal na kasulatan ng banal na pamayanan, gaya ng pagbibigay sustansya ng pagkain sa ating katawan. Ang mga Kristiyano ay hindi lamang natututo, nag-aaral o gumagamit ng kasulatan. Tinatanggap natin ito, dinadala ito sa ating buhay upang matransform sa mga gawain na nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Alam nating mabuti para sa atin ang salita ng Diyos. Meron tayong Bible sa kanya-kanyang tahanan at for sure, gusto natin itong basahin madalas. Ngunit, yung intention natin na basahin ito ay hindi natin madalas ma-achieve. Halos parehas din yan ng isang taong gustong maging healthy. Sa kagustuhang mapabuti ang katawan, bibili tayo ng maraming gulay. Kaya lang, ang magluto ay kinakailangan ng mahabang preparasyon at hard work. Mas madali pa mag-order online o kaya kumain ng instant food. Sa parehas na sitwasyon, sa pagluluto man o sa pagbabasa ng Bible, kailangan natin ng conviction para makasimula tayo at disiplina para makapagpatuloy. Dahil napakaraming mas madali at tempting na alternative na ino-offer ang mundong ito. Upang maging faithful Bible reader, kailangan simulan ng disiplina na magiging isang tungkulin na kailangang gampanan. Then, eventually, maging isang joyful and delightful na gawain para sa atin. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 103, "O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglay." Pwede natin maging experience ito habang nagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan lang natin maging seryoso gawin ito. Kaya, anong pwede natin gawin? Pagdating sa pagbabasa ng Bible, mag-set ng realistic, achievable targets na maaari mong magawa araw-araw. Let's pray. Father, alam ko kung gaano kaimportante ang iyong salita sa buhay ko. Kaya tulungan mo sana akong maisaayos ang aking puso at oras upang makapag-set ako ng panahon para magbasa ng Bible. Gamitin mo ang oras na ito upang mangusap sa akin at lagyan ng buhay ko ng tamang direksyon na dapat kong tahakin upang mas maging malapit pa ako sa iyo. Amen. Nako, Nessie, kailangan na kailangan ka namin sa next naming family camp talaga. Kasi yan ang mga activities na kailangan din namin isipin para pwede namin silang, mag-enjoy, sumayaw. And meron din kasi kami sa family camp, meron din kami tinatawag na talent night, where they perform, every participant with special needs, nagpe-perform sila. So, pagalingan sila. O, syempre, wala namang yon kung sino mas magaling. Pero, ibig sabihin, they display yung kanilang mga talents, no? Yan, talaga, Nessie, ha? Next year, mga bandang May or June yata yun, Brother Paulo, no? Miss Malu, remind me, Ma'am Nessie, pag nag-imbita kami sa iyo magkape-kape, alam mo na meron tayong mahalaga at magandang pag-uusapan. Kasi nga po, na-mention ni Miss Malu, during family camp, talaga may special place, malaking room at time yung mga bata, at iba't ibang age levels din sila. And we really need SPED teachers na magpo-program, magka-create ng program. So your creativity and expertise will really help us. Sure po, sure. My pleasure. My privilege. Nessie, okay. Ngayon, ano naman what do you think is, yung purpose ni God? Bakit kanya ipinasok sa ganitong klaseng trabaho? Ano tingin mo yung calling mo dito? Nako. Gaya nga ng nabanggit ko, para sa akin, ang gusto ko maging nurse. Pero si God, iba yung ibinibigay sa akin. So sabi ko, one day I prayed, paano mo ba ako magagamit, Lord? Gusto ko maging productive naman. Tapos na ako sa office, I've done my part sa sales din. At binigyan mo ako ng chance mag-aral. So paano ko ba ito magagamit? Sabi ko sa kanya. So sumunod lang ako actually. Yun yung ginawa ko. Ang leading niya is to teach. So sabi ko, sige, I am not
actually equipped na magturo, pero binigyan mo ako ng chance na gawin ito, so sabi ko susunod po ako. So I obeyed, and God equipped me with so many ways, like seminars, meeting people like you, meeting other teachers to teach me how yung mga approach nila. So I talk to them. Then yung actual na gawain na pala is yung nung nandun na ako is yung joy ko lang to teach. Yung hindi ko ma-explain, actually hindi ko ma-explain. So I just embraced my journey in teaching. Sabi ko nga sa inyo, when God is leading us to something, is siguro yung unang response lang natin is yung to obey. To obey. Say just yes Lord, yes Lord. So doon ako humuhugot every day kasi very challenging naman po talaga ang pagtuturo. Actually, mauubusan ka ng PowerPoint kasi dapat laging bago. Ayan. Kasi pag nakita nila na inulit mo, ay, nakita ko na yan. Ganyan ang mga sagot. So, dapat laging bago yung i-present natin sa kanila. Bago yung games, bago yung dance. Although yung iba, pare-pareho para at least pag pinag-perform tayo sa school activities, meron kaming isang naka-prepared na alam nila na gawin. So, every time may ini-inject akong bago. So, sunod lang, every day, I prayed. Sabi ko, Lord, ano na naman po ang ituturo ko bukas? So, ikaw na po yung bahala. So, ganoon po. Yeah, yung I believe that everyone will have a chance na makilala ang Panginoon. At even people with special needs are given that opportunity na makilala ang Panginoon. And ikaw yung parang magiging window na yon, no? Para itong mga batang ito ay makilala rin ng Panginoon through you, no? So, Brother Paulo? Oo nga, Miss Malu, come to think about it, napakalaki ng privilege ng isang teacher. Because you're really making a direct impact in the lives of others. Minsan nga sa ibang profession, you still wonder, how am I making an impact in the lives of others? But sa teacher, napaka-straightforward. At the same time, mayroon kang platform. Kaya nga ganda na sinashare ni Ma'am Nessie, na because of God-inspired creativity, napapasok niya yung lessons about God, the knowledge of God, through creation, through science, through their songs, through arts. Naku, nakakatuwa. You mentioned, Ma'am Nessie, that you embraced your call. And I think yun naman po ay para sa lahat sa atin. God is speaking to us, calling us to follow Him. Let's embrace the call. But for a teacher and for anyone called by God, part of embracing the call is embracing the people God called you to serve, to witness to. So pagdating sa mga bata po na affected by disability na mini-minister mo, tinuturuan, sinaserve mo, ano nakikita mo as you embrace them? Ano nakikita mong purpose at work ni Lord sa lives nila? Yes, thank you, Bro Pao. Actually, yung purpose na ng God, I think, is yung maging independent sila ba? Maging productive in their daily lives. Para sa gano'n naman ay makatulong din sila sa kanilang parents at hindi maging pabigat yun kung paano sila alagaan. So, by our own little ways as SPED teachers, is yun yung focus namin. Yung ma-prepare sila na maging independent. Although there are children talaga na kailangan ng full support or ng parents. However, may mga madidiscover tayong mga estudyante na with disabilities na may talento at nag-excel talaga. Only is we encourage parents to bring them up or ilabas sila. Dalhin sila sa school, dalhin sila sa therapy, at hindi sila pwedeng ikulong sa bahay nila. So we do campaign na yung parents naman ay ma-educate para sa ganun ay ma-prepare. Yung preparation actually, kasi paano na pagka sila may umalis, sila nawala. Kasi yung simpleng pag-prepare ng kanilang meals is malaking bagay na po yun, na hindi na sila manghihingi ng tulong sa mga caregivers nila or sa relatives nila. We teach that, yung kanilang pagiging independent. We focus on their daily life skills na makakatulong
At in preparation also, kung makakapag-work sila in the future, alam niyo po yun, ma-employed sila. So, isa din yon sa transition skills na program or curriculum ng DepEd na kung saan ay dinidevelop yung kanilang talent or yung skills. Like for example, in cooking, may mga estudyante po akong gustong-gustong magluto. At yung ang i-develop na lang sa kanila, ang ituturo sa kanila is yung creativity in food preparation. So, mga ganon. Like for example, mga ganong example po. Food preparation, yung hygiene, ayan. Yung safety, para sa ganon, pagka sila na po, ay they can do it on their own. So, ang follow-up question ko dyan, Nessie, no? Beyond the life skills that they're learning, no? Anong tingin nyo yung why God created them at saka ano yung purpose ng buhay nila sa mundong ito? Sa buhay ng pamilya niya, sa buhay mo, bakit kaya sila kinreate ng Panginoon na may disability? Thank you. Actually, malaki actually. Ako na, hindi na ako lalayo, Sis Malu, no? Bro Pao, hindi na ako lalayo. Ako'y walang anak. So, unang-una, wala kaming anak. So, sabi ko, create mo tong mga to, tapos dadalhin mo ako sa kanila, ano ang pwede kong maitulong. So, God created them for us to be molded. Alam niyo yun? Paano natin masasabi? Mamomold yung character natin eventually. Yung patience natin, mas lalong magiging deep. Yung magiging compassionate tayo. Yung ma-encourage yung parents na yung acceptance nila. Kasi may purpose si God sa buhay nila. Si bata na to, create ni God para yung attention ng bawat family ay nandyan. Maipakita yung love, unconditional love sa bata. Well, ako nung unang-una sabi ko, napakahirap sa isang family na merong anak na may disability. Kasi yung attention syempre nandyan sa kanya. Yung focus nandyan sa kanya. Pero yung love, unconditional love na maipapakita mo doon sa isang bata na pag nakita mo lang siyang nag-smile, sumunod sa'yo, in-embrace ka, okay, tapos na. Paid na lahat. I mean, fulfilling na. Hindi mo ma-explain sa sarili mo until you were there. Eh. So, yun po yun. For us to see na si God may purpose din sa kanila to make them grow, to make them productive in life. Gagamitin sila ni Lord na maipakita na hindi sila ordinary being. They have their own talent and skills as well na makakapagpakita sa mundo na I can do this naman with the help of our God. Praise God, no? It goes back to yung John 9:3, ating favorite verse dito sa God is able, no? Na it's through them that God will display His mighty power, no? So pag merong nagagawa silang kakaiba, the glory goes to God, di ba? Na ang isang tao, I mean, just like yung estudyante mo na nakaka-drawing, nakaka-paint, no? Nakakagawa siya ng something na special. Pero pag nakita ng tao yon, magugulat sila na paano nagagawa ng batang yan, di ba? Meron siyang disability, may autism siya. And that's when you are able to associate it with God, no? Na, that talaga, He can do supernatural things through these people, no? Yun yung, I think that yun ang kagandahan ng that's what's special about them talaga. Yeah, Brother Paulo. What I also like, yung pagka-structure ng sagot ni Ma'am Nessie, nauna mo na yung relationship that we oftentimes think we are made for them, to serve them, to care for people affected by disability. But sa sagot niya, we also should realize they are made also for us. We are made for each other. And in that design of God, we are made for God.
na tayo sa ating pakikipamuhay as we relate with each other as family, as friends, in ministry, mas makikilala natin ang Diyos sa ating pagpapalitan ng pagmamahal at pagtutulungan. And syempre yung second, yung purpose. Once na meron tayong relationship, nagiging clear yung purposes ni Lord. So hanapin natin sa ating mga minamahal na may anak na may kapansanan, ano yung purpose ni God sa kanila. And sinabi din ni Ma'am Nessie kanina, it may not meet your expectations, yung kanilang output, but knowing that they are made by God for you and you for them, it makes it a lot easier for us to accept and also appreciate them. So pag-pray natin yung mga magulang din na apektado ng kapansanan na magkaroon din ng ganong klaseng love relationship at appreciation sa kanilang mga anak. Siguro po as we wrap up and close, Ma'am Nessie, meron ka po bang words of encouragement first for the parents listening to this, yung mga kapartners nating magulang, at pangalawa, siguro sa mga kapwa mo post-ped teachers, practitioners, na I'm sure napapagod na challenge na disheartened din paminsan-minsan. Minsan hindi rin sila na-embrace, na-affirm as much as they deserve. Ano po ang message mo sa kanila? Ayan, sige, salamat po. Para sa mga magulang, wag po silang mahihiyang ilabas yung kanilang mga anak, ihingi ng tulong, kasi may mga agencies naman po tayo na tumutulong, especially sa public school dito sa Valenzuela, ma-promote ko na rin po. Meron tayo kasi dito na Valenzuela SPED Center na tinatawag. So dadalhin po nila yung anak nila doon for free therapy. Only by scheduling po yon. So they need to bring their children para po sa OT, sa speech, and then especially I encourage parents na pagka actually 19 months or 18 months, nadidetect na po kasi ang disabilities. Dahil advanced na rin po ang science ngayon. So I encourage parents na maging observant. Tapos dalhin yung kanilang anak sa developmental pediatrician nila or sa pedia, kung ano po yung maging suggestions. Kasi at the early stage, nakikita na sila ng mga signs ng disability. Although, para ma-confirm po yan, then they need to bring their children sa kanilang developmental pediatrician. Meron naman po tayong mga free assessment sa mga hospitals, sa government hospitals. At the same time kasi, ang focus naman po kasi nun is yung early education. Makorek na kaagad. Kasi po pag medyo nagkaedad na rin yung bata, as SPED teachers ay medyo mahihirapan on educating them. Kasi kahit sabihin natin na sila ay may disability, tumitigas din po ang kanilang ulo. So dapat medyo sa umpisa pa lang ay tuturuan na natin sila, ma-correct na yung kanilang mga behavior especially. Para sa ganon ay mabigyan sila ng proper intervention habang lumalaki sila. At syempre, para magkaroon ng proper intervention, proper assessment, at in the long run, ma-educate po yung kanilang mga anak. So I encourage parents na early pa lang, tulungan natin yung mga bata na mahanapan sila ng, mahanapan sila ng magandang assessment na para ma-address yung kanilang mga disabilities. Sa mga teachers naman, pahabol, pwede silang mag-shift ng mag-pursue ng kanilang studies, mag-major in special education para po dumami po tayo. Kasi po, dumadami na rin po yung mga children with disabilities, pero matulungan natin po yung mga bata at mas maintindihan po natin sila. Kasi kung kulang din tayo sa kaalaman, sasabihin lang natin, naku, magulo yung bata, mahirap turuan, then mamaya tatamarin na tayo. So mas maganda po is malaman natin yung kanilang situation, yung kanilang pinagdadaanan, ano ang kanilang level ng disability para po ma-address po yon ng proper intervention at the early stage po. Yeah. Thank you, Nessie, for that information. No? Matanong ko lang, no, nabanggit mo kasi na libre yung physical therapy, speech therapy, occupational therapy. Ito ba ay ino-offer sa lahat ng lugar o sa Valenzuela lang may ganyan? Dito sa Valenzuela, meron po kami noon. Pero sa ibang cities, I believe sa Quezon City, Makati, meron po silang mga ganon din.
In Manila din po. Kasi alam niyo po medyo expensive nga po yung mga ganon. So, ang LGU, local government dito sa Valenzuela, nagtayo ng SPED Center. So, kasi based on sa assessment nila, marami po tayong disabilities dito sa Valenzuela. So, ginawa nila, nagkaroon sila ng SPED Center. Yun naman pong free assessment, I believe meron tayo sa PGH. Only ipipila lang natin, papalista natin yung mga bata at antayin natin ang schedule para ma-assess sila. Kasi yun din po yung kulang. Alam nyo naman po, pagka public school, syempre ang ating mga kinikater ay nasa ano po, not actually poverty line naman, but syempre cannot afford that much kung extra evaluate or assess nila yung bata. Kasi medyo may kamahalan po pag tayo ay nagpa-evaluate or assess ng bata. Oo, at saka talagang kulang po tayo ng mga occupation, developmental pediatrician. Kulang po talaga. Kaya sabi nga ng mga na-interview namin dito, minsan 6 months bago sila makakuha ng appointment. No? Pero pagtsatsagaan nyo lang po, napaka-importante na ma-assess po ang anak ninyo para malaman po anong klaseng intervention ang gagawin. Brother Paulo? Salamat po, Ma'am Malu, Ma'am Nessie. Pag-pray ho natin talaga, God will provide naman po. No? God sees the situation naman po sa ating bansa. Let's pray na may mga kabataan, especially those taking up edu courses, units, sabi nga, sa kwento nga ni Ma'am Nessie, it's never too late to find a new career. And basta yun nga, sabi rin po niya, pag tinawag tayo ni Lord, pag nakikita natin yung pangangailangan, sunod lang tayo. Wish we had more time, Ma'am Nessie, but I think marami pang dadaloy na kape sa atin bagong pagkakaibigan to come. Ma'am Nessie, we'd like to give you the privilege to close the show by perhaps praying for families affected by disability, especially children na may special needs. Would you like to take the privilege po and close us in prayer and pray for them po? Ay, thank you. Yes, it's my privilege. Una sa lahat, thank you po for inviting me. At sana maulit muli, kantan po ni Gary V. Okay, so let us pray for everybody, and especially for the parents. Yeah. Gracious Father, loving Father, we praise you, we worship you. We lift up to you our dear parents and caregivers of our children with special needs. Energize and guide them each day, Lord. Give them strength to press on and to continue to love these children. Thank you for creating every child. Lead us, Lord, and bless us every moment to support and guide these children. For we knew, Lord, that you're always there for us to equip us as you fill us with your Holy Spirit on how to handle them and care for them. We love them because you first loved us, Lord. And so, dear Father, be with us, especially their parents, to replace their fears with strength, acceptance, and courage to face whatever the day brings, Lord. God Almighty, we place our children into your loving hands. Give us peace and fulfillment in whatever we do, knowing that you are right beside us with this journey. Also, Father, we ask you to provide resources to the families and to use this time to bring them closer to you. We pray for protection, keep these children and their families healthy, and help them to thrive. Father, we thank you, Lord. We love you. And all this we pray in Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Thank you, Nessie. At natatapos na naman po ang isang oras na maraming salamat. At maraming salamat po mga kaagapay sa pagkikinig. Ito po ang programang God is Able, Servisyong PWD. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Salamat, Ma'am Nessie. Maraming salamat din sa iyo, Miss Malu. Always a pleasure po at sana looking forward to more coffee sessions. Muli kami ang programang God is Able. Laanay katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWDs. Ako po si Brother Paulo Sanchez at Miss Malu. From disability to possibility.
God is able. From disability to possibility.